I would have lost heart unless I believed that I would see the goodness of God. Din ka sinati anta siya nga din doon na siya ay kaluya siya nga kasing-kasing pero siya nito o gayud sa Ginoo. Kay daghang mga problemas sa iyang kinabuhi. Bisan pa siya usa ka sa tao sa Dios, pero he struggled and he said, I would have lost heart. So, ang akong mensahe karon mahitungod sa pag-antos. Pag-antos, suffering and loss. Suffering and loss. So hitungod sa pag-antos o sa pagkawala. And my subtitle is, God is still good. Ang Diyos maayo gihapon. So, bisan pa what we struggle and what happens in our life, but God is still good. So, before we pray, let's go to Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Verse 3 hangtod verse 5. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Isaiah 53:3 sa 5, gitamay siya o gisalikway sa mga tao, usa ka tawo sa mga kasub-anan o nakasinati sa pag-antos o ingon sa usa nga gikan kaniya gitago sa mga tawo ang ilang nawong siya gibiay-biay o siya wala nato mahala. 4, sa pagkamatuod gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasub-anan. Apan siya giila nato nga binunalan, hinampak sa Dios o sinakit. 5, apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalaanan. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya o tungod sa iyang mga labot kita na naayo. Amen. So magamputa. Heavenly Father, I'm asking you now for a holy anointing, God. I really believe that, God, this word is for every person here. It's for your body today. And Lord, we need the heart of God. Father, we need to hear from heaven, to hear the voice of the Lord God today. Father, I'm asking you now to speak through me, through Pastor Mike. Lord, speak to your people today. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Now this is a prophecy about Jesus Christ. Kini usa ka panagna may tungod kang Ginoong Hesus. 700 years before he was born. Sulod sa mao nga gidugayon nga diin 7 kagatos ka tuig usa siya na himugso. And verse 3 said, he was a man of sorrow and acquainted with grief. Naingon siya dito nga diin siya usa ka tawo nga diin puno sa pag-antos o kasakitan. Jesus suffered in this world. Si Ginoong Hesus siya miantos ining kalibutan. He suffered persecution. Siya nagaantos diha sa mga paglutos. He suffered loss. Siya usab nga diin siya nawad-an. And he suffered on the cross. O dito sa cross Now, siya nag-antos. why do we suffer in this world? Nga naman po nga din kita mag-antos man ining kalibutan. Because in the beginning, God created a perfect world. Tungod kay sa sinugdan ang Dios nagahimo siya og hingpit nga kalibutan. But now we see the trouble all around us. Apan karon atong makita sa tibuok kalibutan nga dunay kayo mga kalisdanan. We see the loss of family members. Ato usab nga makita nga din adunay mga nangawala diha sa ato ang mga pamilya. We see people who struggle in their finance. Kita makakita punta nga din dunay mga tawo nga di nagalisod diha sa aking salapianan nga bahay. We can see the linog, the bagyo, sa Bocan.
Dito sa Amerika, sa tornado. So, ang tibok nga kalibutan, adunay pagantos. Pero, ngano tungod sa sala. Tungod sa salagikan sa Garden of Eden. Now, the Bible said that Jesus was a man of sorrow and acquainted with suffering or grief. Nag-ingon ang Biblia nga din si Ginoong Hesus siya sa katawo sa kasukaanan o siya usab sinakit o hinampak. Now look at verse 4. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Sa versikulo 4, sa pagkamatuod, gipas-an niya ang atong mga kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasukaanan. Apan siya giila nato nga binunalan hinampak sa Dios o sinakit. Now, how many of you know on the cross Jesus bore our sins? So pila ba kaniya nasayad nga dito sa cross gipas-an niya ang atong mga kasalanan. When we are saved, we are forgiven by the grace of God. Sa diha nga naluwas kita nahimutang pinasaylo tungod sa grasya sa Dios. But this prophecy says that Jesus Christ bore our griefs. So ini mao nga panagna si Ginoong Hesus siya mipas-an sa atong mga kasakitan. That he carried our sorrows O gihang gipas-an usab ang atong mga kasukaanan. on the cross. Dito sa cross. Jesus Christ carried the sorrow of his people. Dito sa cross, iyahang nga gidala ang mga kasukaanan sa iyang katawhan. And the Bible says he is touched by the feelings of our infirmities. Kung di nagingon siya ang Biblia nga diin siya usab nahimo nga diin hinampak tungod sa atong mga kasakitan. When we suffer, Ngano nga kanus amang ta mantos. when we suffer loss, O kanus amang kita nga nimo antos sa dunay kini mga nawala. Jesus Christ is touched by the feelings of our weakness. Inong Hesus usab natandog diha sa mga pagpati sa mga mahuyang o maluya. Now, I want to go to Matthew chapter 14. Matthew 14. So, kabalo ba mo nga, si John the Baptist was the cousin of Jesus Christ. So, si Juan siya usas sa dinitag sa ni Ginoong Hesus So- sa unod. Not only a partner of the ministry, but a family member. Dili lamang siya kauban dinha sa ministeryo, kundi siya usab matawag nga diin kadugo. Now, John the Baptist was killed because he took a stand for righteousness. So namatay o gipatay si Juan Bautista tungod kay siya ning barugman diya sa pagkamataro. So Matthew 14, verse 11, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. Then his disciples came and took away the body and buried it, and went and told Jesus. Verse 11 and 12. Versikulo 11 atos 12 ug ang ulo niya gihatod sinulod sa bandiha o gihatag ngadto sa dalaga o kini iyang gidala ngadto sa iyang inahan 12. Ug niabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gikuha ang iyang lawas ug gilubong ug nangadto sila ug ilang gisugilon kini kang Hesus. Now, Jesus Christ receives the word that John the Baptist has been killed. So si Ginoong Hesus iyang gidawat na nakadungog siya o di iyang nabalitaan na diin kini si Juan gipatay. Now, what was the response of Jesus? Ang man ang tubag ni Ginoong Hesus niini. Look at verse 13. When Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. Versikulo 13, og sa pagkadungog niini ni Hesus, siya mipahilit gikan didto sakay sa usa ka sakayan paingon sa usa ka dapit nga awaaw aron sa pag-inusara apan sa nabatian kini sa mga panon sa katawhan giapa siya nila nga naglakaw gikan sa kalugsoran. Now,
Jesus has just lost a family member. So si Ginoong Hesus, siya usab nakasinati nga diin usa sa iyang kadugo nga wala. And his response was to go and be with the Father. So niya nga din gihimo mo nga diin siya gusto maginusara o makikauban siya nga man. Kay ang Dios maayo gihapon. Amen. There are things that happen that we don't understand. So adunay mga panghitabo nga diin dili nato kay matugkad o masabtan. David said, "My bed was swimming with tears." Si David ningon siya ang iyang higdaanan nga diin nagalangoy diha sa mga lupa. I remember when my niece was 6 years old. Kung hinumduman ako nga pagkumangkon nga babae, kaya nga ulong pa siya katuig. She went to be with the Lord. Diin siya kauban diha sa Ginoo. And that was the first time as a Christian that I suffered loss. So mao ba to ang unang higayon nga diin ingon nga Kristohanon nga diin mibati ako kasakit tungod kay adunay pamilya nga nawala. And I was crying before the Lord. O ako hilak sa tubangan sa Ginoo. Lord, I don't understand. Kaingon ko Ginoo, wa ko makasabot niini. I prayed for her to be healed. Nag-ampo ko nga diin maayo siya. But the word that came to my spirit, Upan the word that came to my o spirit, kang tinipulong nga ning abot pinagi sa espiritu. ang Dios maayo gihapon. Ang Ginoo maayo gihapon. You will find the response of God's people. So ato ang makaplagan ang tubag niya diha sa iyang katawan. That when great trials come, Diha ang kini mga dagkong mga pagsulay maabot. when great suffering comes, Diha ang mga dagkong pag-antos maabot. they run to God all the more. So kinahanglan nga din moduol kita tutas Ginoo diha panahon sa ato ang mga kasubaanan. They worship God in the midst of the trial. Nga din ato gyapon sing simbahon taliwala diha sa mga pagsulay. Now let's go to 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 12. You know, the Bible calls death our enemy. So ang Biblia nahibalo ba mo nga din nagatawag kini og nagaisip sa kamatayon nga iyang kaaway. And Paul said the last enemy that will be destroyed is death. Si Pablo nagasulti niini nga diin ang katapusan nga kaaway nga diin ginabuntog ni Ginoong Hesus or nato kaaway usab nga pagabuntogon is kamatay. Unless Jesus comes first, every one of us have an appointment with death. So matag-usan nato gikatakda na gyud The nga Bible, diin mamatay ka sa makausa. the Bible calls it the sting of death. Gitawag kini siya ang lala diha sa kamatayon. And that's why Jesus died on the cross. Mao kana nga hinungdan nga si Ginoong Hesus nagpakamatay dito sa cross. Because sin was so strong. Tungod kay ang sala gayud makusganon kayo. And it separated us from God. O kini siya kahimula gayud ngadto sa Dios. That it took the death of the Messiah to defeat the power of sin and death. Nga diin kini siya gihimo nga diin ang kamatayon sa usa ka Mesiyas aron mabuntog ang gahom sa Now, kamatayon o diha sa sala. here, David has sinned against God. So ani si David nakasala siya batok sa Dios. Now, verse 15, then Nathan departed to his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bore to David, and it became ill. David therefore pleaded with God for the child, and fasted, and went in and lay all night on the ground. So, yeah, verse 15 and 16. Kinsing ato sa 16. Og si Nathan milakaw ngadto sa iyang balay. Og si Jehovah naghampak sa bata nga gianak sa asawa ni Uriah kang David. Og kini nagmasakiton sa ilabihan. 16. Busa si David nagpakiluoy sa Dios alang sa bata. Og si David nagpuasa og nisulod og
higda sa tibuok gabi sa ibabaw sa yuta. So David is fasting and praying and crying out to God. So si David ani nga panahon na siya nagpuasa og ningtuaw pag-ayaw ngadto sa Dios nagampo. Now, in verse 19, his servants come and they inform him that the child has died. So sa versikulo 19, ang iyang ulipon miduol kaniya og nagpahibalo nga ang bata patay na. Now look at the response of David. Natanawang sang gitubag ni David. Verse 20. So David arose from the ground, washed and anointed himself, and changed his clothes, and went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and when he requested, they set food before him, and he ate. So verse 20. Versikulo 20, unya si David mibangon gikan sa yuta og nihilamos og nanihog sa iyang kaugalingon og nag-ilis sa iyang bisti og miadto siya sa balay ni Jehova og misimba unya siya miadto sa iyang kaugalingon balay og sa nakapangutana na siya sila mingbutang og tinapay sa iyang atubangan og siya mikaon. Now, look at his response. Natanawang sa maniyang tubag. He was fasting and praying, crying out for the mercy of God. Sa sinugdan siya nagpuasa ug nagampo ug nagtuaw siya na mahitungod sa kaluoy sa Dios. But after he receives the word about his child, Apan human nga siya nakadawat og pulong balita mahitungod sa iyang nga bata. the Bible said he washed himself, anointed himself, and worshiped in the house of God. Ang Biblia nagsulti nga din siya nang hilamos og nanihog sa iyang kaugalingon og ilis og pisti og miadto sa balay sa Dios og nagsimba. Verse 27, his servants are confused. They said, "What is this that you have done? You fasted, you wept for the child while he was alive, but when the child died, you arose and ate food." Versikulo 27, ang iyaha nga sulugoon nahibulong. Tungod kay mingon siya dito nga, Oh, verse 21, I'm sorry. ha? Verse 21, Absent Duhan. praise Oh. God. So, nagyon dito nga, kining nagpuasa siya, kung nag-ampo sa buhi pa, kunya karon manday hinoon nga patay na, siya hinoon nagasimba, nagsayaw, o nagdayeg sa Ginoo. Now look at verse 22 and verse 23. And David said, "While the child was alive, I fasted and wept, for I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me that the child may live?" Verse 23, "But now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me." 22-23. Og siya mingon, samtang buhi pa ang bata, ako nagpuasa og nagbakho, kaya ko mingon, kinsay nahibalo, kung si Jehova dili ba maluoy kanako. Aron ang bata mabuhi. 23, apan karon siya patay na. Nganong magpuasa pa ako, makapabalik ba ka ako pag-usap kaniya? Muadto ako kaniya, apan siya dili na mahibalik kanako. Now, si Jesus moadto sa bukid by himself uban sa iyang amahan. When he hears about John the Baptist, nga naman kay ang Dios maayo gihapon. Amen. Bisan pa, you have lost, you have suffered. Pero ang Dios maayo. Now, David is crying out, "God have mercy." But now, his servants say, "Why did you fast and pray before, but now you are eating and worshiping?" So ang iyang ulipon mingon nga, nganong nagpuasa man ka og nag-ampo sa samtang mabuhi pa ang bata, pagkaron ikaw nagdayeg na hinuon, kunya mikaon na ka. He said, "Can I bring him back again?" So iyang tubag niya siya nga, ako pa magpabalik ba ko kaniya nga buhi. Tanawa ang saad sa Ginoo. He will not come back to me, but I will go to him. Ningon siya nga din, dili na siya mabalik kanako, apan ako muadto kaniya. You know, our life is but a vapor.
Kay balo pa po nga atong tinaboy summer ang isalis nga. We have such a short life. So, mubo or gid kayo kinabuhi. And Jesus was the man of suffering. Og sinunso siya ang tao sa pag-antos. And when we suffer, Sa diha nga kitang ni antos. ang Diyos nasayod sa sulod sa atong kasing-kasing. Kay, he has experienced before. Jesus Christ has experienced the suffering of humanity. So, tungod kay si Ginoong Hesus na kasinati po niya ng pag-antos, ingon nga naa sa unang. Now, let's look at John chapter 9. Now, I want you to see that not every suffering is the same. So, gusto ko nga makikita mo na dili tanan pag-antos pareha. We all suffer because of sin. Kitang tanan lang mo agi kayo sa pag-antos tungod sa sala. Pero, not all suffering is because of our personal sin. So, dili tungod sa ang atong mga pag-antos tungod sa ato nga kaugalingong sala. Now, I want you to see this. Importante kaayo. Look at this. John chapter 9, verses 1 hangtod verse 2. Now, as Jews passed by, he saw a man who was blind from birth, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Verse 1 and 2. Sa versikulo 1 ug 2, og sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. 2, og ipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nanagingon, Rabbi, kinsa may nakasala? Kini bang tawhana o ang iya bang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta? Look at the question from his disciples. Natanaw ang pangutana gikan sa iyang mga tinun-an. They think this blind man is suffering because of his personal sin. So naguna-una sila nga kining taong buta nag-antos tungod sa iyang kaugalingong sala. Listen, was it him or was it his parents? So nangutana sila si tungod ba ni sa iyang sala or ang iyang mga ginikanan. Pero tanawa ang tubag ni Jesus. Verse 3, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Versikulo 3, si Jesus mitubag dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundi aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kani. Now, look at the difference between King David and the blind man. Natanawa ang diferensya kalahian ni Haring David o sa taong Now, buta. David sinned against God, Si David nakasala patok sa Dios. and that's why he suffered loss. Og mao katungan nakasinati siya nga diin miantos tungod sa kamatayon usab sa mga bata. But the suffering of the blind man, Apan tanawang pag-antos sa usa ka taong buta. it was not because of his sin. Kini siya dili tungod siyang kaugalingong sala. It wasn't because of his parents' Dili sin. usab sa iyang ginikanan. But Jesus said that you might see the work of God. Apan si Ginoong Hesus mitubag tungod gitugot kini tungod kay aron makita ang himaya sa Dios. The Bible says God can take all things and make them work together for those who are called according to his purpose. Nagingon ang pulong sa Ginoo nga diin ang nagingon ang pulong sa Ginoo nga diin ang tanang butang nagabuhat og maayo alang kanila nga gitawag sumala sa Even katuyo. the attack of Satan, Bisan pa ang mga pag-atake ni Satanas. even the suffering in our life, Bisan pa ang mga pag-antos nato ini kinabuhi. we don't understand. Dili paghihapon nato matugkan. Pero ang Diyos maayo gihapon. Amen. Because God does not change. Amen. Kamagan Dios wala gid mausa. Now, so when we suffer loss, Sa diha nga din kita mag-antos tungod kay dunay nawala. be careful that we don't blame ourselves. So kinahanglan ta nga mabinantayon og dili nato basulon ang atong kaugalingon. Because even Job Tungod kay bisan si Job, was a righteous man, siya usa ka kining matarong nga tawo. blameless before God. Siya wala kay buling o putli He siya kabangan sa feared Dios. the Lord, O siya mahadlokon sa Ginoo. but he suffered loss. Apan siya usab nakasinati og pag-antos
tungod kay dunay mga wala sa iyang panimalay o pamilya, iyang mga anak. He said, verse 3, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Kung naging sa versikulo 3, dili tungod siyang sala o siyang biniganan, apan ini para nga madayag ang mga buhat sa Dios. See, Kaya kaniya. the Bible says, Mateo Capitulo 5, that it rains on the just and the unjust. Sa Kapitulo 5 sa Mateo, siya nagapaulan diha sa mga dautan o sa mga mataro. So, rain is a blessing of God. Ang ulan o sa kini kapanalangin, gikan sa Dios. In this world, even the wicked experience the blessings of God. So ini kalibutan na bisan ang mga dautan nakasinati usab sila sa panalangin ikan sa Dios. And the righteous experience the sufferings of this age. O din ang mga matarong usab nakasinati og mga pag-antos kining kalibutan na o ining Because panahon na. we will not see the full promise until Jesus returns. So tungod kay dili gayud nato makita ang kinatibuk-an sa maong mga saad niya hangtod nga si Ginoong Hesus mo abot. The Bible says God has put all things under His feet. Nga din nagingon ang Biblia nga din ang Dios magadala sa tanang mga butang diha siya nga tiilan. Even now, Jesus Christ has overcame all. O nga bisan karon si Ginoong Hesus sige buntog na naging niya ang tanan. But the Bible says we do not yet see all things put under Him. Apan ang Biblia nagasugid nga din wala pagayud nato matugkad o makita unsa ang kinatibuk-an ni. We still see the powers of darkness. Ato paghapon makita ang gahom sa kanit niya. We still see the suffering of this world. Ato paghapon makita ang mga pag-antos diri sa kalibutan. The Bible says we do not yet see all things put under Him. Lingol ang Biblia nagingon wala paghapon nato makita nga din maputang ang tanan na ilalog diha kaniya. But we see Jesus, Para nato makita si Ginoong Hesus who tasted death for everyone. nga siya nakasinatid kamatayon alang sa matagusa. And He is crowned with glory and honor. Og siya gipurong-purungan diha sa himaya o kadungganan. So, let's go to Job chapter 1. I want you to see the suffering of Job. Gusto ko ngayon makitaan ang pag-antos ni Job. Now, Job chapter 1, verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Sikulo 1, o dinhay usa ka tawo sa yuta sa Uz. Kinsang ngalan mao si Job. O katong tawo tawhana hingpit og mataro og usang nga mahadlokon sa Dios og nagapahilayo sa dautan. Now, starting in verse 6, Satan stands before God. Sugod sa versikulo 6, si Satanas mi barog diha sa tubangan sa Ginoo. And God said, have you considered my servant Job? O ang Dios mingon nga diin imo bang nakita ang ako nga alagad nga si Job? But in verse 9, Satan said, does Job fear God for nothing? Verse 10, have you not made a hedge around him, around his house, around all that he has? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Verse 11, but now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Nahiting ato sa 11. Unya mitubag si Satanas kang Jehova og niingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios o walay hinungdan? Yes, wala ba ikaw mag-alad kaniya o libot sa iyang balay o libot sa tanan niyang utang sa tanang kiliran? Panalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot o ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. 11. Apan, bagyawa karon ang imong kamot o tanduga ang tanan nga anak kaniya o siya magapasipala kanimo bisan sa tubangan sa imong nawog.
Now, look at the accusation of Satan. Natanawa ang kining sumbong ni Satanas. Job only worships you because he is a blessed man. Naingon siya nga diyan, si Job, misimba na siya diha kanimo tungod kay siya imo mangipanlanginan. But if you take his blessing, he will curse you to your face. Naingon sa Satanas, apan kung kuhaon nimo ang imong panalangin ngadto kaniya, iya kang pasipalahan. So God allowed Job to be tested. So ang Dios nagatugot nga si Job siya pagasulayo. I want you to hear me. Gusto kong haliin maminaw mo kanako. Satan was the one who brought the attack. So si Satanas siya una nga diin usa nga diin mo atake. But if you read verse 12, God was the one who gave permission to the enemy. He said, oh, go ahead. There sa versikulo 12, ang Dios nagahatag og pagtugot kaniya sa iyang pagahimo. He said, but don't lay a hand on his person. Apan ingon siya, apan ayaw tanduga siya. Now, remember the words of Jesus. Hinumdumi ang pulong o gisulti ni Ginoong Hesus. He spoke to Peter. Siya misulti nga to kang Pedro. He said, Satan has asked for you. Ningon si Ginoong Hesus, si Satanas nagapangayo kaninyo. See, the devil had to ask permission to cross because the Bible said God had a hedge of protection around Job. So, mangayo siya og kining pagtugot tungod kay ang Dios nagahimo man og kining alad ngadto kang Job sa tanan niyang mga butang. Verse 10, have you not made a hedge around him? Ningon siya dito nga, wala ba siya nimo gialad? Now, Diha siyang kabulingon. God allowed the suffering of Job. So ang Dios nagatugot sa pag-antos o na sinati nga pag-antos ni Job. Now look at verse 18. Lisod kaayo. Verse 18. While he was still speaking, another came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you. So verse 18 and 19. Versikulo 18 hangtod sa 19. Sa diha nga nagsulti pa siya, may lain usab nga miabot og miingon, ang imong mga anak nga lalaki o ang imong mga anak nga babae nangaon og nanginom og vino sa balay sa ilang magulang nga lalaki. 19. Og aniya karon dihay usa ka dagkong hangin nga miabot gikan sa kamingawan og gilapdusan ang upat kang ngilid sa balay og ang mga batan-on natumbahan niini og sila nangamatay og ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsubilon kanimo. Now, Job had 10 children, Si Job adun sa pulo nga mga anak. and in one day they all died. Usa lang gayud kaadlaw, wala apte sa kaadlaw. He already lost his business. So ang tanan niyang patikayon usab, wala apte sa kaadlaw nangahanaw. And now he has lost his children. O karon nawala na ang tanan niyang mga anak. Now, tanawa ang iyang tubag. Amen. Verse 20. Then Job arose, tore his clothes, shaved his head, and fell to the ground and worshipped. So, nagyon sa verse 20, niya si Job gitindog o gigisi ang iyang biste o alutan ang iyang ulo o mihapa sa yuta o misimba. See, there was great suffering. Dunay dako kay mga pag-antos. He tears his clothes. Iyang gigisi ang iyang biste. The loss, the broken heart. He shaves his head. He falls to the ground. Oh, iyang galutan, iyang nagpaubaw siya o mihapa sa yuta. But the Bible said, and he worshipped. Ang Biblia nagasulti nga din siya misimba. Nga naman?
kay ang Dios maayo gihapon. Imagine, Jace mga bata, he weeps, nihilak. What is the shortest verse in the Bible? Si Jesus nihilak. It's the shortest verse. Kay siya ang tao sa pagantos. Pagantos sa cross. Pagantos sa iyang kinabuhi. Amen? Tanawa ang tubag sa katawhan sa Dios. We continue to worship kay ang Dios maayo gihapon. Amen? Now, Job is like the blind man. So si Job sama sa katawang buta. It was not Job's sin. So dili kini sa ang sala ni Job. The Bible said he was a righteous man. Kaya ang Biblia nagasulti nga siya sa katawang mataro. And yet he suffered great loss. Pan siya miantos tungod sa daghang nangawala. Now, Job chapter 2, verse 12 and 13. I'll let Pastor read kay taas. Job 12 nga kapitulo 2, 12 ngadto sa 13. O sa pagyahat nila sa ilang mga mata sa halayo, o wala makaila kaniya. Naninggit sila o nanghila, o sila nanggisi ang tagsa-tagsa kanila sa iyang biste, ugming sila og ming sa liyab, og abog sa langit, sa ibabaw sa ilang mga ulo. 13. Busa ng lingkod sila sa yuta, uban kaniya, 7 kaadlaw o 7 kagabi, og walay usa nga misulti, og usa ka pulong kaniya, kay nakita Manila nga ang iyang kaguol dako uyamot. Yeah, iyang kaguol dako. Now, the Bible says in verse 12, his friends did not even recognize him. So, versikulo 12, ang iyang mga higala sa pagkakita, wala na yun makailang na si Job dito. Because at this time, Job has boils on his body. Tungod kay ani nga panahon na si Job, ginuka naman, gikabahog na yung lawas. He has shaved his head. Yupawan na gani iyang ulo, kay puno na sinuka. And he is suffering greatly. O siya ni antos gayon labihan. Now, the Bible says for 7 days and 7 nights they sat with him on the ground. So ang Biblia nagsulti nga din, 7 kaadlaw, 7 kagabi nga din sila diha ng lingkod sa yuta. And no one spoke a word to him. O walay bisan usa kanila nga diin nakahimo og pagsulti kang Job. See the wisdom of God. So tan-aw ang kaalam sa Dios. There are times that the grief is so great. In that moment, there's not even a word to be spoken. So doon ay panahon nga diin ang pag-amto sila biyan kadako unya wala di usa nga makatingog kigsulti. Now, let's go back to Job chapter 1, verse 21. So, remember, ang tubag ni Job, Ang atong hinumduman ang tubag ni Job. pagsimba. So, tanawa sa iyang mga pulong. Verse 21. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Versikulo 21, og mingon siya, ako hubo nga minggula sa tiyang sa kong inahan, og hubo sa bago nga mopauli dito. Si Jehova mihatag, o si Jehova mikuha. Bulahan ang ngalan ni Jehova. Bulahan ang ngalan ni Jehovah. So, his response. Oh no, 21. His response, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So ang iyang tubag is ang Diyos mihatag, so ang Diyos usab mikuha. Bulahan ang ngalan ni Jehova. Verse 22, importante kaayo.
In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Versikulo 22, niining tanan, si Job wala makasala, wala usab niya butang-butangi si Hiyuba sa binuang. Now, this is where our response matters. So mao kini ang ato ang adiin pagtubag og gikinahanglan kayo. See, it's Or importante. okay. It's okay to have questions. Okay ra kung dunay pangutana. Lord, I don't understand. Mangingon ta Ginoo, wa ko kasabot nganong mahitabo ni. But the important part is the Bible says Job did not charge God with wrongs. So sa kay importante nga bahin nga bisan niining maong kahimtang wala si Job makasala. Job did not accuse the Lord. Si Job wala po siya nagtinimpasol sa Ginoo. He said, ang Diyos maayo gihapon. Amen. Now, let's go to the very last chapter, Job chapter 50. Or 42. Job 42. Now, I do want to tell you that later on, Job's friends start to try and comfort him. So ang mga higala ni Job ning sulay sila nga diin dasigon And si Job. there comes a time where they begin to accuse Job of wrongdoing. So dunay panahon nga diin sila nakahimo sila nga diin ilang gi akusalan si Job kay si Job nuno nakahimo og sala. That's the nature of man. Mao kini ang kining sa kinaiya sa tawo. When we don't understand, Sa dihang dili ta makasabot. we try to find a reason. Okay, kita na mangita na tao kining unsay hinungdan. Just like the disciples of Jesus. Sa sama nga kahimtang usab sa tinun-an ni Ginoong Hesus. What's going on with this blind man? So yung sa mga sumay kining nahitabo nining mao nga buta. Did he sin or his parents? Then tungod pa sa iyaha nga sala o sa iyabang ginikanan. And Job's friends did the same thing. So ang mga higala usab ni Job nagahimo ug nagbuhat sa sama usab niini nga butang. They started with comfort, So nagsugod sila og kining pagdasig-dasig ni Job. but then they began to accuse Job. Apan sa diha nga sugod na sila sa pag-akusar ni Job. Now the Bible said that the Lord was not pleased with the friends of Job. Ang Biblia nagasulti nga din ang Ginoo o si Yuba wala mahimuot sa mga higala ni Job. In verse 7, he said, "My wrath is aroused against you and your two friends." Versikulo 7. Ayon diri 42. 42 sa Job. 7. Ayun siya. Adin og hitabo nga sa tapos ikasulti kining mga pulongan ni Jehova kang Job. Si Jehova mingon kang ilipas nga ni tanhon ang akong kasuko nasungiban batok kanimo ug sa duha mo ka mga higala. Now, so God was angry because his friends were accusing him of wrongdoing. Ang Diyos ni suko tungod kay niyang mga higala nag-akusar man niya sa sayop nga butang. So Job prays for his friends. Si Job nagaampo alang sa iyahang mga higala. Now, here is my word to you today. So mao kini ang pulong kanimo karon. Verse 10. Versikulo 10. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Sa 10, sa diha nga si Job nagampo tungod sa iyang mga higala, gikuha ni Jehova ang iyang sakit. Ug si Jehova mihatag kang Job ug pahandi duha ka pilo kaysa una. God restored Job. Ang Dios nag-ayo ug nagpasig-uli ng Job. Now, verse 12. Para kaninyo. Now the Lord blessed
the latter days of Job more than his beginning, for he had 4,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, 1,000 female donkeys. Verse 13, he also had 7 sons and 3 daughters. Versikulo 12. Busa ang ulahi nga panahon ni Job, gi panalanginan ni Jehova labaw pa kaysa iyang una nga panahon. Og siya may napulo og 4,000 nga karnero, og 8,000 nga kamelo, og 1,000 nga baka nga igdadaro, og 1,000 nga asno nga bayi. 13. Siya may 7 ka anak nga lalaki, og 3 ka anak nga babae usa. Now, the Bible says God blessed his latter days more than his former. Ang Biblia nagasulti nga diin sa ulahi niya nga diin mga adlaw ang Ginoo nagapanlangin labaw pa kaysa una nga higayat. Because he kept his faith. Tungod kay siya nagapabilin nga matinuohon sa Ginoo. God blessed his life. Ang Dios nagpanlangin sa kinabuhi. Now, the Bible said God gave him twice as much. Ang Biblia naghatag kaniya duha ka pilo. Now, he lost 2,000 sheep. So nawad-an siya og 2,000 nga mga karnero. And God gave him 4,000. Og karon nahimo na nga 4,000. Pero Job lost 10 children. Apan si Job kining nawad-an siya pulo ka mga anak pero wa giduble. Now, God did not give him 20 children. Wala na giduble kay daghang kaya. He gave him 10 more children. Ibalik ka tong pulo. Mas Now- gwapo na o gwapa Ginoo. Why did God not give him double? Ang anong wala naman giduble tong iyang anak, wa man gi-20. Because you cannot replace a lost child. Dili na gyud dili na gayud kining kulihan katong nawala nga anak. See? And David said, they will not come back to me, but I will go back to him. So niya na si kining David, dili na siya may balikan ako apan ako maakto kaniya. You can replace sa mga kanero, mga kanding, mga baka, but you cannot replace the loss of a child. So pwede nga ang mga kahiyupan o salapi pahandi bulawan mailisan pero dili na mailisan ang usa ka bata. Now, sa katapusan verse, Psalm 126. Salmo 26, 126. 126. Mao ang saad sa Ginoo para kaninyo. Verses 5 and 6. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Salmo 126, 5 ngadto sa 6. Sila nga nagpugas og mga luha magaani sa kalipay. Si 6, siya nga magalakaw og magahilak, dinala ang binhi nga ipupugas sa walay duha-duha, mubalik siya nga may kalipay, nga magadala uban sa iyang mga binangan nga humay. Humay di og mamais. He said, those who sow in tears, So yung sila nga di nagapugas sa mga luha, they will reap in joy. sila magaani kalipay. Do you know, the word says that Jesus Christ will wipe away every tear. So nahibalo pa mo sa pulong nga nagingon nga si Ginoong Hesus magapahid sa matag luha nga moagas sa imong mata o mga aping. And the word promises that in our suffering, if we remain faithful, we will come forth as pure gold. We will come forth with great joy. So naging siya sila nga liid nagaantos uban sa mga kining mga pag-antos ingon siya nga siya palikon adin uban adin dunay mga kalipay. So mga Exxon maningdog ta,
The Bible said in Luke chapter 4, Luke chapter Sa 4, Lucas Kapitulo 4, Jesus said, I have come to preach the gospel to the poor. ngayon siya nga diin, ako may anghiyaron sa pagwalis may balita sa mga kabos. To open the door of the prison Aron nga ablihan mo sa bang mga ganaan sa mga pinanggo. and to heal the brokenhearted. Og siya sa mag-aayos mga nagugmok nga kasingkas. The prophet Isaiah said that he bore our grief. Ang propeta nga si Isaias ningon nga din siya rin pasan sa ato ang mga kasakit. He carried our sorrow. Siya usab mipasan sa ato mga kagulaan. And it says, by his stripes we are healed. Og ningon siya nga pinagi siya mga labod ug mga samat kita na ay Not only the physical healing, dili lamang sa kining unod-non nga din lawas non nga kaayuhan. but Jesus said, I will heal the brokenhearted. Apan si Jesus nagingon, ako mag-aayos sa mga nadugmok nga kasing-kasing. Now here's what I want to do. Palihog, pangayo ko sa Balabon family, palihog ari sa atubangan. I want us to pray for our brothers and sisters in Christ. Okay, we give God the glory that si Naikatos na asa Ginoo. We know that. Tungkol sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Kabalo nato. Amen? Ang Ginoo maayo gihapon. So, what I want to do, I want us to sing, and maybe Pastor can think of what song you'd like to we can sing, and I want to pray. I want to pray for them. Kay ang Dios mahatag will heal. God will heal the broken heart, and that even like Job, the Bible said his sa katapusan adlaw sa iyang kinabuhi, mas maayo. There was greater blessing. Bisan pa, nagantos siya. And all of us here have suffered at different times in our life. Kitang tanan, nagantos. Tungod sa sala din sa kalibutan. Tungod sa kangit-ngit. Pero ang Diyos, si Jesus, ibanhaw gikan sa patay. Kamatayon, mao ang kaaway. Si Satanas usab. Amen. Satan is the enemy. Pero ang Biblia mingon, kamutayon. It's one of the enemies. But Jesus Christ defeated death diha sa cross of Calvary. Amen. So what I want to do is I want us all to worship. Sama ni Job, nagsimba siya. Worship. He worshiped God. Sa paliwala sa pagsulay. And let's pray for our brothers and sisters. And if you want to ask them as I pray, as you pray, if they will just extend their hands. And let's believe God that God will give healing to the brokenhearted.